Hello po sa inyong lahat mga kamatyas, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman i-analyze natin ang matinding laban na ito na naganap ngayon sa ongoing TP Sigeman Round Robin Tournament na nandyan ang mga young super grandmasters. Marami po ako natanggap na messages, Coach, pakipasadahan naman ito. Nagkaroon daw ng pumumuwersa at nung pinuwersa, bumigay! Ayun. Sino kaya ang bumigay? Sa end part po, pakita ko rin sa inyo ang standing para makita nyo yung mga players. And di-discuss natin yung quotation ni Kasparov na yan. May isosolve tayong puzzle at panibagong puzzle. Yan ang laman ng ating video. Ang ginawa ni Kmer, nag C4, English opening, nag E6 si Juwen Jun, Knight C3, pero nauwi po sa Queen's Gambit, declined, exchange, legendary Bishop G5 variation. Panahon pa lang ni Kasparov, Karpov, Anand, yan talaga ang tira dyan. C6, E3, Bishop F5. Pero napansin ko mga kamatsas, dito kasi ang ordinaryong ginagawa ay Bishop E7 o kaya Knight BD7. Ayan. Pero dito, nauuso itong Bishop F5 na inaabangan ang development ng light square bishop sa D3 at hindi rin makapunta yung queen sa C2. Nauuso itong Bishop F5 na ito. Knight GE2, interesting. Bishop E7, Knight G3, nag-Bishop E6 at pagkakataon na ng light square bishop na makadevelop. Napaalis na bishop eh. Nag-H6, Bishop F4, umiwas lang, nag-castle at yan ang novelty mga kamatsas dahil sa naitalapang record dito, Bishop D6 pa ang nasa chess.com opening database. Ayun, pero tingnan natin itong castle. Knight F5, sugod kagad, kinapture, yun nga lang, nakuha kagad ni Kmer ang bishop pair. Bishop D6, ayan. Pagka nagkaroon po ang kalaban nyo ng bishop pair na ganito, kailangan hanggat maaari, bawasan nyo kagad. I-exchange nyo kagad yung isa sa mga bishop na yan. Bishop G3 na bad move si Kmer. Ang logical daw dito ay Queen F3. Wala nang atrasan. Queen F3, depensahan ang bishop and may possibility pang mag-castle queenside. Tapos E4 break. Yan ang mga paparating na play. Pero nag-Bishop G3, Knight E8, Queen C2, Knight D7, at nag-Castle Queenside. Ayan, talagang handa dito si Kmer makipag-atakihan. Castle Queenside ginawa eh. Chumek muna King H8 and nag-Bishop D3 umatras. Bakit po umatras? Kasi makukulong yan. Mag-G6 makukulong ang Bishop sa H7. Eh, ang tanong, baka mapatanong kayo, Coach, ba't chumek? Wala rin naman ah. Kasi po yung check na yan, balik, itong king sa H8 nakapagpalayo, 'di ba? Pag naging endgame yan, exchange, o 'di ba? O di isang square pa ang pupuntahan para ma-activate papalapit sa sentro. So yung technique po ng check na yan, pampalayo ng king, ang epekto niyan sa endgame mararamdaman. Yan ang malalim na laman yan. Nag A5, King B1, A4, A3. Ayan, pagka ganyan pinipigilan na yan mga kamatsas kasi didiretso yan eh. Delikado yan pag nakadiretso yan. Kaya A3, Queen E7 at nag-Rook E1. Ayan na nga. Turong-turo. Nakaturo talaga. Hindi halata ang gagawin. Hindi halata. Mag-E4 at nag-Queen F6. Hindi kasi halata eh. Napaiwas tuloy si Juwen Jun. At nag-F3. Gusto talaga nito ni Kmer yung solid na birang-bira talaga. Yung hataw na hataw eh. No? Gustong isolid ang sentro eh. Nag-Knight C7, Queen F2, ayun, na bad move si Kmer. Dapat daw ang tira, F4, yun nga ang mga kamatsas. Naitira na yan tapos tira ng computer, F4. Malayo sa diskarte ng human yan. Computer, pwede pa. Pero nag-Queen F2 balik tayo, Queen D8, E4, ayan na. Solid. Kumapture, Knight takes E4, yun lang. Kung ako dito, bakit hindi pwedeng pawn? Ayan, oh, pawn din ang tira ng computer dito. O, di ba? Solid kasi sentro. Ang ganda niyan eh. Yun lang. Medyo nag-iba ng diskarte si Kmer ah. Bishop E7, Bishop E5, at nag-Knight E6. Yan ang problema. May isolated pawn. Queen E3, another bad move. F6, Knight C5. Ayun na. Hindi lang bad move. Blunder pa. Ayun. Blunderacious. Dapat daw ang tira mga kamatsas ay simpleng, ay hindi pala simple to. Bishop D6, may karga din. Tapos mag-Knight D5, atake muna sa Reyna, ka-capture doon. O pero alamin muna natin paano kung capturein yan. Kasi may ganon.
takes, tapos may queen takes. Bawi rin ng isang pyesa. So, nagkaroon ng in-between move na knight d5, tapos bishop takes e7, queen takes e7, and queen c1, and knight ef4. Threat muna. Etc. Pero dito ay okay ang black. Ayun. O, balik tayo mga kamatsas sa knight c5 na ginawa dito ni Keimer Blanderacious. Natumbukan ba? Oo nga, no? Tumbok. Bishop takes c5. Nakita ni Juwenjun ang tama, oh. Capture, knight d5. Obush! Obush! Queen e4. Hindi pwedeng capturein. Kala ko pwede nang capturein. may matcha sa h7. May buntot. Hindi pwede. Ayun, dito kinapos si Keimer. May knight g5. Ang nakita lang ni Keimer dito, tingin ko ito na nasa isip niya, yes, bitin tong bishop ko, bitin ang knight niya, pag ilag threat, may ganun ako, na iintindihin niya muna h7, then makakawala yung bishop. Kinapos siya dito. Halatang kinapos. Threat yung queen, depensado pa yung h7, o boss, tagpas ang bishop sa e5. O boss, pati panto boss, sabi ng mga veteranong player natin. Queen c4, o kinapos. Kinapos. Ayun laing. Pinuwersa mga kamatsas. Sabi ng mga classmate ko dati nung high school, huwag niyong pupuwersahin, baka tumugo. Naalala ko, baka raw dumugo Loko yung mga classmate ko King A1, Queen B3, ayun. Na one piece down si Keimer, sakit sa ulo to. Naku. World Women Champion pa man din yan. Hindi naman pangkaraniwang player lang na woman player si Juwenjun Ayun. Pinuwersa no? Aray nako. Kay sakit naman ang ginawa mo. Aray, isang piyesa yang binigay mo, boy. O, boss. O, yan, mapalag-palag pa si Keimer. O, baka sakaling may pag-asa, kaso grabe na yan. Kabayo yan O, pero hindi pa naman ganun kalakihan ang lamang, O, hindi pa ganun. Yun lang. Dapat daw tira King D4. Pwede pa pala to. Ang hiwaga talaga ng chess, Ba't ganun? King D4. Teka muna. O, tira ng engine King D4 pero pinapababa niya ang evaluation bar. Pinapaasa niya. King B5, King C3. Tapos, baka magtabla pa to Parang halos tabla-tabla lang mga kamatsas. Ito binigay na continuation Knight C6. Ang dami, gulo. Marami rin pala to kasi kung magi-stay dito, pupunta naman, magi-F6 dito. Knight F7, baka masugsuwang pa to King D4, King C4, ano meron dyan? Knight G5. King C3, para hindi dito. May Knight E4, check, kuha, King D3 ginawa dito, King B4, then King D4. Pabalik-balik evaluation bar, halos hindi na rin ma-recognize dito ni Stockfish Pero feeling ko lang, hindi basta-basta matatalo puti dito kasi yung king ay pilipit tapos yung knight naman, hindi naman basta makagala dahil may pawn. Di ba? Kaso ginawa nag-F6, knight F7, ayun, nakala dito ni Keimer pareho lang. May knight H6 tempo. King D5, King B5. Teka muna, bakit naman nag-King D5? Bakit hindi ipitin yung king para hindi maka-activate? Magna knight G4. Ayun pala. Oo nga pala. Threat nga pala yung pawn pag nag-push. Knight E5 tangay. May tempo na ganun. Kaya pala may patamaan ng paan ng king dito King D5, King B5, King E5, King C4, King E4. Ayun lang mga kamatsas. Dito po ay sumuko na si Keimer. Grabing endgame talaga. Pinuwersa niya kasi. Gumawa siya ng balagbag na tirang knight C5 nakita. Bitin pala. May knight G5 pala si Juwenjun. Ubush! Ayan mga kamatsas. At bago natin sagutan yung ating puzzle na iniwan sa laro between Wesley So and Vladimir Kramnik, discuss ko lang ng kaunti itong napakagandang quotation ni Garry Kasparov.
Sabing ganon, you must always be aware of your limitations and also of your best qualities. Sa paglalaro po, dapat alam natin yung strength natin. Ngayon, kung alam natin ang strength natin, hanggat maaari, dun mo dalhin ang position. Halimbawa, komportable ka sa close or semi-close position, dun mo dalhin, dun ka komportable, dun mo mailalabas yung mga magagandang tira mo eh. 'Di ba? Mga magandang strategies mo, panatag ka, hindi yung kakabaka-baka, 'di ba? Hindi ka pala komportable. Limitasyon mo pala yung mga magugulo at open position. Tapos doon ka nagsusumuot, nagsusumiksik ka doon. Alam mo sa sarili mo, hindi ka well-trained doon. Kulang ka sa training at experience. Doon mo pa pinasok. Mahuhulog ka sa sinabi ni Mikhail Tal na para kang nasa gubat na madilim. Nangangapa-ngapa, tutuklawin ka na ng mga mapapanganib. Mapapapa. Mapanganib na mga animals. Pag tinuklaw ka, nasa madilim ka, di mo alam ang ginagawa mo eh. Hindi ka sanay eh. Nandun ka sa gubat na madilim, patay ka. Di ba? So, kailangan dun ka po sa komportable. Alam mo yung limitations mo, avoid mo hanggat maaari iwas ka doon at doon ka sa best qualities mo para mas komportable kang maglaro. Yan. Okay, ngayon naman mga kamatsas, sagutin natin yung puzzle na iniwan natin last time. Yan ha. Ito po ha. Ang isa-shoutout natin yung mga nakatumbok talaga, yung malinis talaga yung sagot mga kamatsas. Ito, G takes F7 check. Dalawa po ang i-analyze natin. King H8, pero unahin natin yung pinakamadali. King F7, Queen H5 check. Obligado harang ang reyna dyan. Di wala na, kakapture na lang yan. Okay? Talo na yan. Pero ito yung gusto kong makita mga kamatsas. Ito yung hinahanap dito. Pag King H8, Rook E8. Tapos dapat makita tong Bishop E6 mga kamatsas. Okay? At ito na. Ito po ha. Ito ang tira Rook G8. Yan ang pinakatumbok na tira. Obligadong capturein ng tore. Kakapturein yan. Queen, Bishop takes, and kakapturein yung tore sa dulo. Puwersado lahat yan. Capture and capture. Ayan. Kung chumikman, wala na King H2. Malayo-layo pa pero winning ang white dyan mga kamatsas. Plus 4.8 ang evaluation bar ng computer engine Stockfish. The strongest engine sa panahon ngayon. Okay. Balik tayo mga kamatsas. Baka ang nasa isip nyo, kasi may mga sumagot nito. Pag Bishop E6, may Rook takes Bishop. Ito maganda. Pag kinapture, ang ganda. May Queen A1. Pamatsas. Kahit ano pang harang dyan, matchas yan. Di ba? Ngayon, ang problema, ngayon pag kinapture tong pawn, okay pa rin, Queen A1 pa rin. Ang problema ay may Queen B2. Yan ang problema mga kamatsas. So, ipoprotect ng black yung diagonal syempre. Na dito C3 ginawa, wala na. Pag C3 kakainin lang eh. O Rook takes F7 lang eh. O ngayon, anong continuation? Nabitin ngayon mga kamatsas. Plus 4 white pa rin, plus 3.1. Iba yung kanina, 4 ang plus eh. 4 point something eh. O lamang pa rin to pero kailangan makita yung C3. Puro malalalim na yung kasunod. Diba? Yung continuation malalim eh. Pag C3 capture, then Rook takes C6, tatanggalin yung queen sa diagonal. Diba? Yan ang continuation niyan. Pero malalim na. So, wag nang pahirapan. Pag Bishop E6, ito po pinakamalinis. Rook G8. Okay? Pag kinapture yan, kakapturein ng queen, takes and then takes. Okay? Nakabitin yung pawn, capture. Kung chumek man dito, wala, angat lang eh. O pag chumek dito, halimbawa, wala lang, G3 lang. Pag chumek, may mga check syempre, King G2, pero mauubusan din ang check. Yung Bishop pilipit eh, tapos baka makalimutan pa, may Queen B2, matchas pa yun mamaya. Okay, yan ang pinakamalinis na winning mga kamatsas. Okay? At buksan ko yung puzzle of the day na iiwan natin sa video na ito. Yan! Black to play mga kamatsas. Okay? At habang nag-iisip kayo, shout out ko na yung malinis ang mga sagot at nag-effort ng kumpleto talaga. Okay, shout out kina ZD, Zen, NL, Crazy, SSWWWX, ang haba. At kay Larry Varias, Mabs Rivas, Gelo Cruz, Zichan, Happy, and Roniel Alicante Gaviola. Shout out po sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong mga effort. Okay po? So challenge yan sa inyo mga kamatsas. Talagang buhusan nyo ng concentration. Maganda ang chess notation, malinis. Shout out kayo sa susunod nating video mga kamatsas. Sa mga naghahanap po ng ating Kamatsas merchandise, punta lang po kayo sa Shopee. Type the Kamatsas Sporting Goods Shop. Nandun po yung mga products namin. Chess mats, chess clocks,
may jacket tayo. Ayan, order na po kayo mga kamatsas. Salamat, Kita Kits, sa mga susunod pang videos.